Ako si Jose, sumulat ng No Limit Angel. Inulat ko ang mga kaisipan ng mga Pilipino sa aking pagsusulat tungkol sa mga paginapis at pangubuhos na dinanas nila at sa mga suliraning panlipunan na kailangang solusyonan. Habang ako'y nagsusulat ay may narinig akong babae nagsasalita. Hoy, Tiago! Hindi ba malapit na ang lahat sa ating bayan? May balak ka bang tatakbo? Ako'y tatakbo dahil gusto kong magpakayaman. Ibig sabihin ba niyan ay peperahan mo ang mga tao sa bayan? Tama, ikaw lang ang makakalam dahil tutulungan din naman kita sa mga pangangailangan mo. Aasahan kita, Tiago. Boto niyo ako mga kababayan sapagkat papaunlarin ko ang ating bayan. Napakahusay mo talaga, Tiago. Tay, hindi ba malapit ang pista sa ating bayan? Oo, paghahanda natin yan sa susunod na araw. Tutol ako sa pagkapanalo ni Tiago. Bakit? Dahil siya maiinig ng loko ng tao, hindi niya sinusunod ang kanyang edukasyon para sa lipunan. Ikaw ba ay naloko niyo na? Oo, nung kailangan ko ng pambili ng gamot sa aking ama na may sakit, siya ang nangako, hindi niya ako tinupad. Naku, hindi pwedeng mamuno si Tiago sa ating bayan. Wala tayong magagawa dahil siya ay nakapili na. Mga kababayan, tayo magkakaroon ng bagay para sa darating na pista sa Huwebes. Ano ang silbi ng pag-aambagan para sa pista, Kapitan? Para sa gamitin at kakainin sa pista. Maaari niyong ibigay ang pera kay Doña Victorina simula ngayon hanggang bukas. Salamat sa mga kooperasyon niyo. Nakadami tayo, Tiago. Tama ka, makakasuto ang mga tao ngayon. May panggastos na naman tayo sa mga gusto nating bilihin na alahas. Sigurado ako dyan. Tay, hindi ba pista natin ngayon? Bakit walang dekorasyon na nakasabit sa ating bayan? Bakit walang nagsasaya at nag-aaliwan? Nak, bago muna ako abalayan niyo, marami akong ginagawa. Tao po. Pasok. Marami pong nagrereklamo sa ating bayan, Kapitan. Hindi niyo itinuloy ang pagdiriwang ng ating pista at sila'y nagrereklamo sa bilang ambagan na inanunsyo niyo nung isang araw. Hindi ba kayo marunong maghintay? Ang kanilang katanungan ay saan niyo po ginastos ang mga pera naman. Ano nangyayari dito? Ikaw ang tagahawak. Saan niyong dalawa winaldas ang pera ng kababayan natin? Umamin na kayo dahil ang ginagawa niyo ay labag sa batas at dapat kayong makulong. Kayo ay maawa sa mga kababayan natin dahil sila ay naghihirap tulad ng karamihan. Pasensya na pinirahan namin ang mga tao dito sa kadahilanan na gusto namin yumaman. Ako'y lubog na sa utak, kaya lumaban bilang kapitan. Pasensya na mga kababayan, ako'y susunod. Madre Sevilla! Madre Sevilla! Katrabaho na ako kay Kaisi. Iingat daw, sir. Saan ka ba tutungo, Sek? Punta ko sa katrabaho. Mag-ingat ka. Salamat po. Bakit ito lang tumating oh? Hindi ba alas ang sinabi mong trabaho mo? Pasensya na po, akala ko po alas 4 ang aking pasok. Ano ang kinagagalit ng aking asawa? Ako po ay nahuli lamang sa oras. Hindi ko po sasadyan yun. Nagmamahang-mahangan ka na naman. Ako po ang ginawang masama. Akala ko po ay mabait kayo. Hindi ko po inaasahan na ganito magiging trato niyo sa akin. Sumasagot ka pa. Nahuli ka na nga sa trabaho mo, ganyan pang tono ng boses mo. Wala po kayo karaman doon sa tanong sa binatang tulad ko. Bawa po kayo. Tapos na yan, Kuya Bara. Napagalitan ko lang naman siya dahil lumasig sa oras. Kumuha ka ng panggamot, andeng. Pasensya na at ako ay nakainom. Hindi na ito mauulit, pangako ko. Naiintindihan ko po, Tingin. Huwag ka nang matakot, pasensya na. Mabuti akong tao, nadala ng ako sa
pagkagalit ko kanina. Mabuti lang po. Pasensya din. Sila ay naging mabuti naman sa akin ng ilang taon. Pero mas pinili kong maglakbay-lakbay upang makita ang mga tinatago ng lihim ng mga mamamayan. Umupo ako sa gilid ng isang paralan at may narinig siyang boses ng isang babae. Munting ginoo, tila dapat ikay nasa loob at pinagsimulan ngayon. Bakit ikay nasa labas at maglalaro? Wala lang sa isa ang pag-aaral. Kung pati maging pero ay wala nang pakialam. Ano ang iyong ibig sabihin? Wala nang magandang edukasyon ang meron sa paralan. Pagkas ay hindi na nagaganap ng magaro ang kanilang tungkulin. Sa amin at ang bilang nila, kakaunti para kami ay turuan. Hindi ko gustuhin mangyari ang mga bagay na ito. Sa panahon ngayon, dapat ay may sapat na kaalaman ng bawat bata sa mga aralin. Ano ang pinunta mo dito, Maria? Ibig ko kayong makausap sa pangyayaring hindi na natutuunan ng pansin ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Alam ko na iyang problema na yan. Hindi ko lang magawa ng solusyon dahil sa pagtutol ni Padre Damaso. Ngunit ibig kong tulungan ang mga guro at mag-aaral na nanunumbalik ang edukasyon sa bayan natin. Tulong ako sa gagawin mo. Simula nang magtulungan sila Teniente at Maria ay napanumbalik ang dating sigla at edukasyon sa bayan nila. Nagmamaang-maang. Goods na, maputi ka na. Salamat, Teniente. Nakapag-fix case. Ito mayakali. Saktan lang sa bata. Ay, sobrang.